Meron tayo dito mga tokwa na 4 pesos ang isa, 20 pesos yung 5. Tapos meron tayo ditong pechay na 20 pesos din. 4 na itlog na 20 pesos din, small ang size. At meron din tayo ditong miswa. Plano ko lang talaga yung 100 pesos makapagluto ako ng ulam. Kaya yung mga hinanap kong item ay mga 20 pesos lang, makakabili na ako. Ang kailangan kasi nating mailuto bukod sa mura ay yung kahit papano masustansya. Kaya ito yung ulam na naisipan ko, meron na tayong protein at meron din tayong mga gulay. So ang gagawin natin dito ay piprito muna natin yung 4 na pirasong itlog. Bali binati ko lang pala yung itlog na yan para maganda-gandang tingnan. At ang gagawin natin dito mamaya, pag hinango natin, hihiwa-hiwain natin ito. So hanguin na natin to at okay na, palamigin lang at pwede mo nang hiwa-hiwain. Then ibalik lang natin yung ating kawali at prituhin naman natin yung mga tokwa. So papapuluhin lang natin itong mga tokwa na to. Habang pinapapula ko naman yung mga tokwa, ang gagawin ko naman, hihiwain ko naman yung mga pechay dito. Pinaghiwalay ko ng lagayin yung parting may tangkay at yung parting dahon. Ngayon okay na itong ating mga tokwa at hahanguin muna natin. Binawasan ko ng konting mantika tapos ginisa na natin yung pinitpit na bawang. Mga ilang segundo nilagay ko na rin yung ating hiniwang sibuyas. Tapos gisa-gisahin lang natin hanggang sa bumango na. Kapag translucent na yung ating sibuyas, pwede na natin ilagay yung 2 pirasong kamatis. Tapos gisa-gisahin lang natin ito hanggang sa medyo malanta na at ilagay na natin yung mga tokwa. Alam nyo ba na yung tokwa ay source ng protina yan? Inilagay ko na rin pala yung ating pinakatangkay ng mga pechay tapos nilagyan natin ng patis. Medyo matitigas kasi yung mga parte ng tangkay ng pechay kaya mas inuna kong ilagay. Tapos niya timplahan lang natin ng paminta at konting mahika. Gisa-gisahin lang natin ito hanggang sa mapansin mo na medyo nalalanta na nga yung mga tangkay ng pechay para lumasa na rin yung ating mga inilagay na ingredients. Tapos lagyan na natin ng tubig. Sa paglalagay ng tubig, di baling maparami ka ng bahagya kasi meron pa tayong ilalagay mamaya na miswa. Ngayon naman nilalagay na natin yung mga dahon ng pechay. Tapos ilalagay na rin natin yung mga miswa kapag kumulo na. Pakuluin lang natin at halu-haluin hanggang sa maluto na nga yung miswa. Kapag kumukulo na, mga ilang minuto lang, pwede na nating ilagay yung pinirito nating itlog. Katulad nung sinabi ko sa inyo kanina, hiwa-hiwain lang natin yung itlog. Katulad nung mga nakikita nyo, kung gaano kalalaking piraso, ganyan lang yung aking ginawa ang paghihiwa. Alam nyo guys, masarap yung ulam natin na to. Kahit simple lang talaga namang maipagmamalaki ko kahit paano. Kapag yung anak nyo medyo hindi sanay kumain ng mga ganitong klaseng ulam, una nyo ipatikim yung tokwa. Kapag natikman nila yan, baka nga mamaya mag-request pa ulit yan sa susunod. So okay na, luto na itong ating niluto. Kung pumasa sa'yo yung ating niluto ngayon, maaaring paki-comment dyan sa ating comment section. At kung meron ka ring nakitang kulang o kaya naman ay pagkakamali, tatanggapin ko po na i-comment nyo rin sa comment section para po matuto rin ako sa mga sinasabi ninyo kung ano po yung tama. Ako po ay willing matuto sa mga expert dyan. Maraming salamat po ulit sa lahat ng nanood at sumuporta sa ating video. Salamat!